Ayan, share lang po tayo na live natin mga pre. Shoutout po Ma'am Susan Vergara. Share lang po tayo na live natin mga pre. Saan ba yun? All right. So ayan, magandang gabi po sa inyong lahat mga pre. Kumusta naman po, no? Kumusta po tayong lahat? At yun na nga, no? Bago tayo magtuloy-tuloy ngayon, ay shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ma'am Susan Vergara, kay Maki Kwan, kay Kavisa, Embate. Shoutout po kay Ma'am Ninita Umale, kay Neto Troxas. Tama po ba? Random shoutout na lang po pala kasi ang dami niyong nag-comment, no? Kay Ross Wayne Isidro, kay Roman Sarap. Oy, bakit po? Roman Sarap. Ganda ng pangalan, Romansa pala. Roman Sarap. Grabing pangalan yan. Kay Mario Gabon, shoutout po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, kumusta naman po? No, sa lahat po ng mga silent viewers dyan, sa lahat na nag-comment. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan, ano? Oo, at yun na nga, no? At sari-sari po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Syempre, about po dito sa nangyari sa ating kaibigan. Of course, itong katarantaduhan po ni Cayetano, no? Pag-usapan din po natin itong si Cayetano mga pre. Oo, kasi ano po ito, no? Pangako niya, tapos yung napako niyang pangako kay Pangulong Bongbong Marcos sinisi. From Europe, Manang 224, shoutout po diba? Pero syempre mga pre, no? Isingit ko lang to kasi for awareness din to mga pre, no? Babasahin ko po sa inyo. About po ito sa topic natin kahapon, yung babaeng scammer, no? Konektado po dito mga pre. Basahin ko lang po ito sa inyo mga pre, no? Ayon po dito, nilinaw ng Volunteers Against Crime and Corruption o VAC, no? Nahiwalay na ang organisasyon, ang United Filipino Against Crime and Corruption. At wala itong opisyal na ugnayan sa VAC. Ayan Sinabi rin ng VAC na pinatalsik na noong 2019 si dating miyembro at Central Luzon Coordinator na si Pyra Lucas.
Kaya wala na itong otoridad na gamitin ang pangalan o kumakatawan sa organisasyon. Iginiit din ng VAC na hindi ito collection agency at nanawagan na igalang ang due process sa mga kasong nasa korte. So ayan itong si Pyra Lucas mga pre ay parang ano na po ito, tinakwil, no? Kasi marami po itong sinagasaang tao, maraming talagang binudol, no? Oo, etong tandaan niyo po yan, Pyra Lucas mga pre, na pag sinesearch ko po yung Facebook, deactivated na po. Bakit po nag-deactivate? Kasi kung malinis ka po, hindi ka naman dapat nagdi-deactivate. Diba? Bakit nagtatago ka? Bakit ayaw mong masilip namin yung Facebook mo? Ayaw mo nun. Diba? Dodds, ballpoint, pa-shoutout naman ako dito sa work sa Bulacan. O, shoutout po kay Guts V. Bargo. Shoutout po ingat-ingat ka po sa iyong trabaho dyan, no? At ano ka lang, kalmahan mo lang dyan. Diba? Kalma-kalmahan lang po. Ay, salamat po sa iyong pakulay. Ano to? Yulia Gomez. Ayan, salamat po sa iyong pakulay dyan. Salamat po. Ayan. Okay, and syempre, shoutout po sa lahat dyan ng mga silent viewers natin. So, ayan mga pre, no? Itong si Pyra Lucas ay di umano, may kaso po ito. At itong taong ito, maraming naloko ba? Diba? May naloko sa lupa at iba pa mga pre. So, sari-sari po yung di umano'y pambubudol nito, panluloko. Diba? Oo, ang galing. Yeah, pero ito, kaya natin ito ginawa or tinalakay po dito for awareness lang po. Diba? For awareness na yung mga nanonood po sa akin, ingat-ingat po kayo sa mga katransaksyon po ninyo, no? Lalo na pag sinabing Pyra Lucas yung katransaksyon ninyo, iwas-iwasan nyo na. Diba? Pangalagaan po ninyo yung inyong mga pera. Diba? Dapat yung pera po ninyo ay napupunta po sa tama. Hindi po napupunta sa isang taong mahirap pagkatiwalaan. Ayan tandaan nyo po ang pangalan. Pyra Lucas. So ayan mga pre, no? At yun na nga, no? Move po tayo dito sa next topic natin mga pre. Kasi itong mga DDS na to, alam nyo, ipinopost po nila itong kalitan po ni Mima Alicia. Alam niyo po ba sino? Etong rider po. Kasi nga nagsagutan po sila. Eto nagsagutan po sila ni Mima Alicia. Okay? Si Mima at ang rider. Kasi syempre, minura po si Mima Alicia, minura po sila. At sinagot din po ito ni Mima Alicia mga pre. So nagkasagutan po sila dito. Mainit po yung kanilang sagutan dito. At eto po yung ginamit ng mga DDS na pinapalabas po nila nang may kasalanan sa pagkamatay ni Mima Alicia ay itong rider po. 'Di ba? So papanoorin po natin yung video ngayon mga pre. Ako po, hindi po ako papabor na sasabihin ng mga DDS na yan na ang nagpapatay po kay Mima Alicia ay or may kinalaman po sa pagkamatay, no? Kay Mima or pagpatay kay Mima, itong rider may kinalaman daw po. Tandaan po natin, angkas po ito. Kasi yun po yung attack ng damit niya, di ba? Pero, mga pre, hindi po ako naniniwala na itong driver na to, rider na to, ay may kinalaman po sa pagkawala po ni Mima Alicia. So, parang, ano na lang, dinadamay na lang po ito ng mga DDS. Kasi, ito po yung naghahanap buhay din. Doon lang po tayo sa katotohanan, mga pre. Naghahanap buhay din po ito, mga pre. May pinapakain din pamilya yan, may anak din po yan. So, imposible naman po na gawin niya na mag-upa po ng riding in tandem. Diba? Para lang galawin po si Mima Alicia. Wala pong katotohanan yan. At hindi po ako naniniwala sa kwento ng mga DDS. Kasi pag kwento po ng DDS, sa 100 sinabi nila, 1,000 po doon kasinungalingan. Yan, naniniwala po kayo. 1,000 po doon kasinungalingan. Wala pong katotohanan. Yan? So ito po yung ating papanoorin ngayon. Dinadamay na lang po itong rider na to. Although, meron po silang hindi pagkakaunawaan dito. Nagkasagutan, nagkamurahan po sila. Diba?
Pero wala po akong makitang rason para itong rider na to, saktan po si Mima Alicia. Kasi po, unang-una, hindi po sila magkakilala. Di ba? Nagkita lang dyan, and then after nun, nag-alisan na. So, paano mangyayari yun? Di ba? Oh. Nililigaw nila ang kaso. Tama po. Oh. Pag niligaw nila yung kaso, kaduda-duda yun. Oh. Ang tanong, bakit kaya nila nililigaw? Bakit pagbibintangan pa yung rider? Hindi po sa kinakampihan ko yung rider. Hindi po ganoon. Malaki po yung pagkakamali ng rider dito kasi siya yung naunang nagmura. Di umano ayon po sa kwento. Dito, kung pagmamasdan natin, kasi si Mima Alicia, babae, minura. Mali po yung rider. Di ba? Hindi ko siya kinakampihan yung rider. Oh, pero maling-mali po na murahin mo yung babae. Di ba? Oh, so ito po, panoorin po natin ang video mga pre. Hindi. Naganda ka ba? Nabawasan kita, di ba? Ah, ito na. Hindi. Naganda ka ba? Nabawasan kita, di ba? Sige na, umalis ka na, putang ina mo. Oh, ano? Ano gusto mo? Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic tayo. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Tangina nyo ha. Hindi nga, ano ba yung gusto mo? Tangina ka ha. Kayo yung nangungupal dito ha. Tragisan kayo. Kukunin ko yung plate number ni kuya. Alam mo na yan. Sige, antayin mo kuya, antayin mo. Tangina ka ha. Umalis ka na! Gago ka ha. Ikaw pa yung nag-bad finger sa akin, putang ina mo ha. Oh, doon. Nag-bad fingers po. Si rider kay Mima Alicia. Di ba? Yun yung pagkakamali. Kaya uminit po sila. Nag-bad fingers. Dirty fingers po tawag doon. So, kung i-analyze po natin, kung sino po yung nauna talaga, na, alam mo yun, mag-dirty finger, kasalanan niya. Ganun talaga, di ba? So, ito po yung kinakalat ngayon ng mga DDS na sinasabi nila, kasalanan to ng rider, ito yung may kasalanan, ito yung isa sa dapat tutukan ng kapulisan. Nililigaw nyo yung kapulisan. Oh. Kami nga po dito. Hindi nga po namin pinapangunahan yung investigasyon ng kapulisan, NBI, kung nakikialam po ba kami? Kami po yung nagbibigay lang ng aming mga opinion at reaksyon. Pero yung pakialaman po yung investigasyon ng kinauukulan, wala ka pong makikita sa amin na ganun. Kasi, nare-respeto po natin yung investigasyon nila, yung proseso po. Diba? Oh, hindi po natin sila pinapangunahan. Wala pong ganun. Oh, Ernida Esmeler, shoutout po Gago ka, putang ina neto. Binabad finger mo ako. Kuya, wala kang kakapatan na i-bad finger ako. Wala kang kakapatan. Wala kang kakapatan na i-bad finger ako, putang ina mo. Tangina mo. Yeah? So, yun po yung video mga pre. No? O, kaya po tayo, pag mga DDS po yung nagbalita, ay huwag po kayo maniwala. Yan po ay imposible. Basta sila yung naglabas ng balita, malamang sa malamang po, yan po ay may dagdag na. Dadagdagan po nila yan para masira yung tao. Ganun lang po. Imagine kahit patay na si Mima Alicia, sila tuwan-tuwa, yan, nagdidiwang, nagpa-party-party pa. Diba? Si Mima, alam mo, patay na yung tao, wala nang kalaban-laban yan Yeah? Ginagawan pa ng kwento. May mga bagong kwento, may mga ano pa, may mga conversation pa na fake. Alam nyo, ako kaya ko rin gumawa ng fake na conversation, mabilis lang. Sa panahon po ngayon, dahil may AI na po tayo, ang bilis pong gumawa ng ganyan. Diba? Oo. Kayang-kaya po natin yan mga pre. Pero syempre, hindi, kahit sa mga DDS nga, hindi po natin gagawin. Syempre, hindi naman tayo tulad nila. Kahit patay na yung tao, pinagpipiestahan pa rin nila sa social media. So, ang tanong po dito, tama po ba yan? O may tama na sila sa pag-iisip? May tama nga.
kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito, no? Comment naman para mabasa po natin yung inyong mga reaksyon, mga opinion. Ayan ha. And syempre mga pre, no? Idugtong po natin ito. Idugtong po natin ito mga pre. Basahin po natin to. Ayun po dito, bunuan, hindi itinuro si ex-speaker Romualdez sa flood control anomalies. Okay? Hindi daw po tinuro. Ang tanong dito, bakit po? Bakit? Alam nyo ba mga pre, na mahirap magturo kung wala ka namang hawak na ebidensya? Pero yung mga sila Sara, yung mga DDS na yan, palaging nagtuturo kahit walang ebidensya. Ang palagi nilang sinasabi, magnanakaw yan, magnanakaw yan, magnanakaw yan. Ang tanong, kaya po ba nilang patunayan yan? Diba? Kasi kung may pagnanakaw pong nangyari talaga mga pre, tayo po mismo ang mauunang mag-content yan dito. Kasi syempre, anti-corruption yung ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakasuporta tayo doon. Diba? Kung nagnanakaw po ito sila, babanatan natin. Kung may makikitang ebidensya. Wala po eh. Diba? Kaya tama na yung pagtuturo ninyo. Magtigil-tigil na kayo. Diba? Yung pagtuturo ninyo hanggang dyan na lang yan, ganyan, ganyan. Basta didiles, ganyan. Ano po sila? Hindi na po sila nag-iimbestiga eh. Nagagalit na sila dun sa tao. Nakautulak na po yung galit nila. Kaya kahit ano pong gawin ni Martin Romualdez, ni PBBM, nakabutihan po sa Pilipinas, galit po sila. Dahil mga tanga. Shout po kay Merlita Pitugo. At eto pa po mga pre. Eto po. Si Diskaya na po mismo ito Diskaya clarifies no direct transaction with Speaker Romualdez. Zaldico. Pero si Diskaya po ay may transaction nung panahon ni Digong. Sabi nga niya nung 2016, pumaldo siya kay Digong. Yeah? Pumaldo po si Diskaya kay Digong. So ito po yung mga malinaw to na ebidensya. Diba idol niyo si Diskaya? Proud kayo kay Diskaya. Bakit ngayon ayaw niyo maniwala kay Diskaya? Ayun po yung tanong. Bakit hindi kayo naniniwala kay Diskaya? Nung sinabi niyang pumaldo sila sa panahon ni Digong, bigla kayong natameme? Ha? Ang lala ng pag-iisip niyo, ang babaho ng utak niyo. Pag sinabing hindi kasali, walang direct contact kay Martin o transaction kay Martin Romualdez, bigla kayong sisimangot? Anong klaseng utak yan? Anong klaseng pag-iisip yan? Diba? So nakakahiya. Namimili kayo. Kahit malinaw na yung sinabi nung idol ninyo na si Diskaya na yun na nga, walang kinalaman yung tao, diba? Mabubuisit pa rin kayo. Diba? Hindi pa rin kayo naniniwala. Idol nyo, maniwala kayo sa idol nyo. Basta para sa akin, ang maliwanag po dito, ang maliwanag po dito ay si Diskaya, mga Diskaya ay pumaldo sa panahon ni Digong. Ano to? At tandaan po ninyo, ang taong masamang damo, pinapahirapan sa dahig. Pinapapayat muna, na parang kalansay na butot balat na lang. Yan po yung nangyayari. Ang mga mabubuting tao at nasa katotohanan, kinukuha po agad ng Panginoon yan. Bakit? Para hindi na po, alam mo yon, mabuti. Kung masama ka, ay pinapapayat ka muna. Mag-aamoy tae ka muna sa hay. Yan.
At eto pa po mga pre, no? Masingit lang natin to. Oh. Putang ina ninyo lahat. Eto mga pre, no? Prosecutor believes Sara Duterte hired hitman, defense doesn't. Ayan So, ang prosecutor po, no? Kahit po ako, kahit kayo, kahit sino sa atin, naniniwala po talaga na nag-hired na po si Sara Duterte ng hitman. Kasi, galing na po mismo yan sa bunganga niya. Ayan yan yung maliwanag. Nasa bunganga niya. Di ba? Ayan yung sinasabi ko. Ngayon po, sa defense team po ni Sara Duterte, hindi po nila maipaliwanag na not guilty si Sara Duterte. Hindi po nila maipaliwanag na itong bidyong ito ay hindi totoo. Di ba? Kaya yung sinisilip nila palagi, always technicalities. Ang galing talaga. Ang galing talaga. Pag-asa nila, technicalities. Uubra ba? Malabo. Malabo pa po sa laway ni Banang. Kaya, Sara Duterte, good luck sa karir mo. Good luck talaga kasi, alam mo, si Sara lahat na ginagawa, may bali-balita pa po ngayon, yung kinontent ko kaganina, na si Aling Mare nagwawala. Kasi, ewan ko ba'y nasagap yatang impormasyon si Aling Mare, na etong si Sara Duterte po, ay balak na bisitahin di umano. Hindi pa naman po ito confirm, pero chismis pa lang po ito. Pag sinabing chismis, hindi pa po siya kumpirmado. At pwede mangyari, pwede pong hindi. Okay? Di umano, balak po ni Sara Duterte na magpunta sa burol ni Mima Alicia. At di umano, inaalam nila kung saan nakaburol. Kung ako po yung tatanungin, hindi po ako papayag na ang isang manggagamit, ang isang tamad, mag-picture-picture doon sa burol ni Mima Alicia. Viral po si Mima eh. Malamang, maraming manggagamit yung gustong gamitin yung tao. Tingnan mo, meron yung namatay, sa Baguio yata yun. O yung batang binaril pala, sorry. Pinuntahan po ni former House Speaker Martin Romualdez. Nagbigay po siya ng tulong. Pero si Sara Duterte, nagpunta. Walang binigay na tulong. Bakit ko po nalaman? Kasi yung nanay nagsalita. Sinabi niya kung sino yung nagbigay ng tulong. Martin Romualdez. Yung iba pang sangay ng gobyerno. Si Sara Duterte nandun din. Nagpicture-picture doon. Pero hindi po nasabi ng nanay na si Sara ay nagbigay ng tulong. Yun po yung basihan natin. Yun yung pinagbabasihan natin. Di ba? Shoutout po kay Ma'am Joy Candido ha. Magandang gabi po. Ma'am Joy, hindi ka ba pupunta sa burol ni Mima Alicia? Darating kami doon. Gusto mo pumunta o hindi? Papasundo kita. Ayan. So, yun mga preno. Si Sara, sorry. Ang galing nga muna natin yan, nakanganga eh. Ito, ano ko lang to, dugtong ko lang din to mga pre. Basahin natin. BIR needs Marcos approval before release of Duterte's records. Patay tayo dyan. Yun lang, kailangan pala na aprobado ni Pangulong Bongbong Marcos bago po ma-release ang records ni Sara Duterte. Yung mga, alam mo, bank records, di ba? So, malalaman po ng publiko. So, si PBBM, pipirma lang naman yan. Pipirma lang naman yung Pangulo. Ano na yan? Si Sara ba naman, ayaw ba namang makita ng publiko yung yung mga records niya? Bakit kaya? Kaso pipirmahan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi ayon po sa BIR-an, BIR needs Marcos approval. Approval na lang po ng Pangulo yung kailangan. Before release of Duterte's records.
Ah. Diba? Hello po, nakakamiss talaga yung mga vlog ni Mima. Yun nga po eh. Pero, nangyari na po yung lahat. Ayan na. Ang magagawa na lang po natin ay ipagdasal po, no, na sana makakuha po talaga ng hustisya po si Mima Alicia. Yun na nga, no? Kayo po, pabor po ba kayo dito na aprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos to? Press 1. Sa pabor, press 1. Okay. PM ako maya sa'yo. Oh, Ma'am Joy, pwede ka na matulog doon. Mag-message ka lang sa akin. Message lang, message. Ayan, pabor sila, oh. Approval na lang po ni Pangulo yung kailangan, mga pre. Yeah? So, Sara Duterte, good luck sa'yo, ha? Binabati kita. Congratulations in advance. Sira ulo ka talaga. Uy, Ma'am Joy, may mga tulugan dun. Ano ka ba? Si PBBM, yung burol ni Mima Alicia, ano yan? Big time yan kasi alam mo naman yung ating Pangulo, 'di ba? Basta sumusuporta sa katotohanan, anuhin niya yan. Sasagutin niya yan, 'di ba? Oo, kami nga doon na kami matutulog eh. Yeah, so, yun na nga, no? Dahil nag-press 1 kayo, palakpakan po natin. So, yun na mga pre. Ito na siguro. Move tayo dito sa next, ano natin. Sa next reaction natin mga pre. Ayan. Ayan, nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. And kalembangin nyo na po yan para always po kayong updated po, no? Sa ating mga uploads. Ayan. Meron akong hindi na-prepare eh. Saan ba yun? Yung picture. Screenshot. Meron akong hindi na-prepare. Ito na. Ilagay ko lang to dito. Ayan. Alright. So, yan, next topic po tayo mga pre. Ito po ngayon. Gusto ko tong bigyan ng reaksyon. Itong si Banat Bay. Kasi napaka-plastic ng hinayupak na to talaga mga pre. Napaka-plastic po talaga. Alam niyo sa totoo lang, napaka-kupal ng taong ito. Pakinggan po natin yung sasabihin ng tarantadong ito. Gusto ko lang munang makiramay sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang pamilya. Kahit po tayo ay magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay o politika sa buhay, hindi po natin sila gagayahin. Na natutuwa pag merong sakunang nagaganap. Hindi po ako ganun. Pasensya na po kasi ay... Ayan hindi daw po ni Banat Bay gagayahin yung pambabalahura ng kapwa niya. DDS kay Mima Alicia. Sabi ni Banat Bay. Tingnan niyo mga pre, gaano ka-plastic ang putang inan to? Tingnan niyo gaano ka-plastic ang hayop na to mga pre. Diba? Plastic ang putang ina. Bakit po? Ito po yung post niya kay Mima Alicia. Anong sabi niya dito? Anong sabi ni Banat Bay? Pokpok na vlogger na tege? Sino itich? Ang balita, may in-scam na kasamahan daw ito kaya nagalit kasamahan ayon sa Chinugi. Patay na yung tao sa pagbibintangan mo pokpok. Wala ka namang ebidensya na yung tao pokpok. 'Di ba? Wala kang ebidensya. Tapos ngayon magmamalinis kang putang ina mo kang Banat Bay ka? Ha? Magmamalinis ka. Hayop ka. Wait lang, arrange natin to. Nanggigigil ako eh. Arrange natin to mga pre. Ayoko nang nagmamalinis. Nagmamalinis ka, buha ka ng ina mo ka. Ayoko nang nagmamalinis eh. Huwag kang magbalinis Banat Bay, bistado ka ng hayop ka. Yan po.
Ayusin natin to. Ayan. Wala, nagmamalinis eh. O, tuloy po natin. Ano man tawag doon? I refuse to be like them. I refuse to be like them. Pero anong tawag mo kay Mima Alicia? Pokpok. Eh putang ina mo ka, ikaw itong tumitira ng pokpok. Ha? Nakita ko nga yung vlog mo eh. May lumapit sa yung pokpok na hayop ka. Pakunwari ka lang kasi naka-vlog ka. Ya? Pakunyari ka pa. Mayos ka nga. Batukan kita eh. Oh, alam niyo kahit hindi ko kapatid yan si Mima Alicia, nakakainit na ang isang kaibigan natin, tatawagin mong pokpok. 'Di ba? Wala ka namang hawak na ebidensya na ginagawa ng tao. Ginagawa ng tao 'yan, wala naman. 'Di ba? Tarantado ka talaga, Banat Bay. I refuse to be like my enemies. Sige, magsalita ka. Ito yung... saan po kayo maniniwala? Sa video o sa post? Itong dalawang to puro ano... Ito yung reality. Ito po yung reality. Ito po yung totoong ugali ni Banat Bay. Ito kaplastikan. Yung video kaplastikan. Kaplastikan po yung video. Pero syempre, kailangan niya magdrama para magmukha siyang anghel. Ya? Alam nyo kasi mga kababayan, hindi pa pwede yung yung tutulad ka sa mga kaaway mo. Putang inang mukha yan. Galing talaga! Usually, eto bigyan ko lang kayo ng istorya. Sometimes because of our hate, we become our enemies. Ano ibig sabihin? Halimbawa, sa pamilya, galit na galit ka sa iyong magulang. Ato, dami kong karanasan dito, dami kong friends na kilalang ganito. Yung galit na galit sila sa magulang nila. Halimbawa, nanay. Galit na galit sila sa nanay nila dahil iniwan sila, pinabayaan sila. Dahil yung kanilang nanay, meron ng story nito, yung kanilang nanay ay naghanap ng ibang lalaki, nagsakabilang bahay. Hindi nagsakabilang buhay, nagsakabilang bahay. Pinalitan yung tatay nila. At galit na galit yung mga anak nila. Siyempre, sira ang pamilya. Pero take note, nung lumaki, maski ringking pa sila, doon sa nanay nila, anak ng wedding, galit na galit sila dahil pumirik yung nanay nila at bumukaka sa ibang tatay. Pero nung paglaki nila, dinaig pa nila. Kahit sino na lang pinapatulan. Naging ex-aunt na. Alam niyo yun, galit ka pero naging ganun ka. Yung iba naman, mga tatay. Tatay naman ang nangulo niya. Galit na galit ka kasi. Yung iba naman, grupo nyo. Si Busdada, bugaw. Bugaw. Yung sinusuportahan yung kongresista. May bahay para usan. May pakiyud-kiyud, may bahay pakiyudan ba? Oh. Eh di tropa nyo yun, di ba? Malamang tumatambay kayo doon. Oh. Kwento mo naman sa amin kung paano yung style ni Dada sa kanyang pagiging bugaw. Oh. Eh, ang pangit naman kung kayo yung malinis. Eh, kitang-kita na namin yung mga baho ninyo at mga baho ng amo nyo. Diba? Eh, kwento mo naman yung baho ng amo nyo. Yung may bahay pa iyutan ba na si Mike Defensor? Oh, diba? Iniwan yung nanay mo, yung babae, yung tatay mo, galit na galit ka. Pero nung lumaki ka, dinaig mo pa yung magiging babaero ng tatay. Alam mo kung bakit? Because we become what we hate if we do not refuse na maging katulad nila. Yun ang problema. Pero mas malaking problema itong mga nasa likod ko at yung mga maiingay dito. Kasi public naman to, kaya wala tayong magawa. Ganun talaga eh. Sanayan na lang yan. Diba? Minsan kasi wala rin naman yung ating mga kababayan ng kortesiya. Pero okay lang. Ganun talaga. Dati masisisi. Lakas ng hangin dito. Kaya sarap tumambay dito eh. Balik tayo sa topic. Bakit ko nasabi we become what we hate? Halimbawa, itong si Mima. God bless his soul. Her soul. Kasi napabalita na his soul daw yan. Her soul pala. After mag-vlog ni Banat Bay, pupunta yan pupuntahan niya si Dada. Sabihin, nasaan yung mga binugaw mong babae? Pahingin naman. Mahilig to sa eh. Oh, di ba, Banat Bay? Tama? Mahilig ka ba sa pokpok? Sa bagay, halata naman. Kasi brutal yun. Talagang siya yung nag-wish na maging karton si Tatay Tico. Siya yung nag-wish na maging basta nang hindi maganda kay Pangulong Duterte. Binaboy niya si VP Sara Duterte. Yung mga below the belt na banat. And because of that, marami tuloy pumabati ko sa kanyang below the belt na. Pero someone has woke me up. O, hindi ko alam. Woke me up, wake me up, bahala na kayo. Basta may gumising sa akin at sinabi niya, kahit gaano kasama yan, tao pa rin yan. Kahit gaano kasama yan, kaluluwa pa rin yan.
Kahit gaano kasama, tao pa rin yan. Hindi ko maintindihan, ano to? Ano tong post na to? Pokpok na vlogger na tege? Alam mo nang patay na. Sasamahan mo pa ng salitang pokpok na wala namang matibay na ebidensya na nagtuturo sa tao na ginagawa niya talaga yon. Diba? Wala. Oo, may jowa, nagkahiwalay. Pero hindi po pagiging pokpok ang tawag dun. Kasi normal lang na pag hindi kayo nagkaintindihan, maghihiwalay kayo. Diba? So, ang layo. Kung ikukunik mo yung video ni Banat Bay na to, sa kanyang post, para siya mongoloid. Pasensya na po sa mga mongoloid na may mga utak na talagang nakakaintindi po sa kapwa-tao nila. Ito yung mongoloid na medyo, kahit medyo, alam mo yon, malala. Malala yung tama. Nakatikim ka na ba ng muka na mapapamuka? Natikman mo na yon, Banat Bay? Ay, syempre, Banat Bay. Ano nga yung tawag doon? Moka? Moka! Banat Bay, nakatikim ka ng moka? Pagkain yun eh. May nag-comment kasi dito eh. Moka daw eh. Nakatikim ng moka. Kaya naman pala. Ay, nakapa. Banat Bay, nakatikim ka na ng moka? Anong lasa? Manamis-tamis, maasim-asim, o maalat-alat? Kwento mo naman. Expert ka dyan eh. Tuloy natin ang kwento. Kahit ganun kababoy yan sa kanya, ibigay mo na lang yung huling respeto sa kanyang pagkamatay. Wala ka nun. Respeto? Usapang respeto? Wala ka nun. Anyway, it is that who will judge her for eternity. Diba? Hindi ikaw ang may hawak ng kaluluwa niya. Okay, pinaboy ka niya. Actually, yan yung naglabas na kung saan meron daw akong anak sa labas. Kaya nga ako tuwan-tuwa dyan kasi malupit siya. Banat Bay, wala ka bang anak sa labas? Tanong ko lang sa'yo, wala ka ba talaga? Alam mo kung may anak ka man, Banat Bay, mas maganda ipagmalaki mo yun na ikaw ay may anak. At sa bagay, kung totoo nga yung sinasabi ni Mima Alicia, na may anak ka sa labas, at ang magiging ending po niyan, ang labas po niyan, pabaya kang tatay. Diba? Kung totoo yun, magiging pabaya ka talaga. Magiging, alam mo yun, magiging basura kang lalaki ka kung ikaw ay isang pabaya sa isang anak. Diba? Grabe ka makarahimod ng puwet sa amo mo. Tapos magiging pabaya ka sa anak mo. O kung totoo yun wala talaga. Para kang inutil. Grabe makapagtanggol sa mga Duterte, pero yung anak pinabayaan. Nako! Mas masakit yun. Buti pa siya alam mo talagang anak. Sabi ko nga, how I wish it's true. Hindi naman sa gusto ko magkaroon ng anak. Pero syempre, wala naman po akong single naman po ako. Paano ako magkakaanak? Single mo siya. Ayan mo, marami naman bugaw dyan. Imakulit ako. Imakulit yung seksyon. Diba? O imakulit ko ng konsumisyon. Ibig sabihin, napaka-imposible. And yet, yun yung paratang niya sa akin. Sa akin, sa vlog ko, wala na akong magagawa doon. Ganun talaga Ganun ang tao Gusto nilang bumanat sa'yo. Below the belt. Gusto nilang babuyin ka. Below the belt. Okay, fine. Alam mo, hindi naman pambababoy talaga yung ginagawa ni Mima Alicia sa'yo. Minsan, nire-real talk ka lang. Real talk ba? Imbis na sagutin mo ng maayos, anong sagot mo? Pambabalahura. Minsan, para magmukha kang anghel, anong ginagawa ng team mo? Iba yung nang babalahura kay Mima. Ikaw naman yung anghel. Uto-uto talaga si Jiggy Barra, no? Utusan mo lang talaga, no? Kita mo yung, last video, mga pre, may nireactionan po ako sa Facebook, no? Binalahura ni Jiggy Barra si Mima Alicia. And then, itong si Banat Bay, wala yan, patawa-tawa lang dun. Si Jiggy Barra tuloy yung pambabalahura. Diba? So, ang pangit dun, parang, alam mo yun, inuuto-uto mo lang si Jiggy Barra, na parang, sinasabihan mo, balahurain mo yan, kahit patay na yan. Ako dito, tawa-tawa lang ako, yun lang gagawin ko reaksyon.
O, ang nagmukhang tanga si Jay Guevara. Ikaw, nagmukha kang anghel doon. Sa paningin ng mga kapwa mo din tanga. Pero para sa amin, pareho kayong demonyo. Ang papangit nyo pa. Oo, yung mga pagmumukha nyo mukhang burak. Time will reveal. Sabi nga, let time be your friend. Time will reveal the truth. Ayan ang nangyari. Hindi ko sinasabing karma to, ha. Pero, ito yung bagay na kung ikaw sana naging mabuting tao, kahit pa paano, and yet meron kang ibang pananaw sa politika. Nakala mo talaga mabuting tao, no? Galing-galingan payo ang animal. Anyway, hindi ko na pabain pa. Baka tamaan lang ko sa, kawawa naman yung monitor ko. No? Hindi ko na pabain yung reaction sa kanya mga pre kasi kupal no? Oh, yan. Banat bay, ha? Baka tumagos kasi yung kamay ko Nanggigigil ako Oh, masisira lang yung ano ko. Masisira lang yung monitor ko, banat bay. Oh. Wag na. Baka ma-damage lang yung monitor ko, magkalit-silitsi pa tong live. Kayo po mga pre, ano po yung opinion niyo dito sa pinagsasabi ng hindurutot na putang inan to, no? Paki-comment na lang. Para mabasa po natin yung inyong mga kanya-kanyang komento. Ano daw to? Mukha ni Jay Guevara mukhang hindi man, ano naman po yan si Jay Guevara? Ipuputamos naman po yan. Kayo naman talaga. Siya po ay isang endangered hippopotamus. Ano ba yung hippopotamus? Endangered po ba? Hindi naman, di ba? Pero pag nakikita ko si Jay Guevara, putang ina, sarap alam mo yung batok niyang maitim? Ang sarap sampalin ng ano no? Ibabypass mo yung batok at bungo. Para diretso sa utak yung sampal mo. Yeah. So, yun mga pre, no? Next topic po tayo. Dito tayo ngayon mga pre. Kay Pura de Luca. Tama po ba? Pura de... Kamuka. Kamuka Ayay. Ano to? Tingnan natin kung ano yung diskarte niya dito. So, panoorin po natin at magbigay po tayo ng reaksyon mga pre. Kuya Alan, kaya pala yung 10K. Kaya babalikan ko lang ng konti yon ha? Okay. 2020, nung nagkaroon tayo ng pandemic, tayo po ang nagkaroon ng pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Tayo. Sabi mo, tayo dahil sa tatay mong karton. Siya naman yung presidente noon, pinatagal niya ng pinatagal para makontrol niya yung takbo ng Pilipinas. Yun ang katotohanan dyan. Kahit wala ng COVID, sasabihin may COVID pa rin, may COVID. Di ba katarantaduhan yan? Dahil sa tatay mong karton. Kaya yung Diyos, pinaparusahan ngayon yung tatay niyong karton. Nilagay sa kulungan at ginawang karton. Diba? At dito sa bidyong ito, mukhang ang presidente na naman po ng Pilipinas ang masisisi dahil dyan sa 10,000 pangako ng bugok na to. Tuloy natin. Ang problema po sa lockdown, marami pong no work, no pay. At marami din po, isang kayod, isang tuka. Diba? Halimbawa, mga tricycle driver natin. Halimbawa, mga tricycle driver natin na pinangakuan mo ng 10,000. Diba? Inuto-uto mo lang sila, diba? Sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe dyan ha. Mag-like na po kayo. Salamat po, Ralis Carlenga sa iyong palike dyan ha. Tuloy po natin. Kapag hindi sila lumabas, wala silang kakainin. So, upon the recommendation of one big businessman, si Sec Sunny Dominguez ng vlogger na to si Cayetano. DOF, sa pagpupulong-pulong namin, kinausap ko po yung mga congressman, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yon, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Putang ina, kasalanan agad ni Pangulo? Kasalanan ni Pangulo? Ngayon,
Asan yung resibo na ayaw niya? Kailangan po namin ng resibo. Dalawa po yung explanation dyan. Pagpalagay nating umayaw nga yung Pangulo, ayaw. Pero imposible po ito na aayaw si PBBM. Kasi ang ating Pangulo, basta nakakatulong naman sa mga Pilipino, okay lang yan. Di ba? Hindi naman po, hindi po ipinipilit ng Pangulo na pigilan yan. Pero pagpalagay natin, sige, sakyan natin yung trip mo. Na ayaw nga talaga ni PBBM na ipamigay yung 10,000. Kasi, imagine natin, 10,000 ibibigay mo. Pag natanggap ng tao yan, hawak na. Pag uwing bahay, bibili Red Horse. Bibiling pulutan. Lalo na kung yung mabibigyan mo, mabisyo. Sigarilyo. Diba? Pero para sa akin sana, ano na lang yun? Yung mga pera na yun sana, ginawa na lang sanang, kumbaga, para puhunan or di kaya inipon para maraming mga Pilipino yung magkaroon ng trabaho. Para sa trabaho na lang sana. Mas maganda yon kung para bibigyan mo ng 10,000. Ha? Pero ito po, na theory ko lang naman to malabo po, sabi ko nga sa inyo, malabo pong pigilan po ni Pangulo yung pera na, alam mo yon, yung pipigilan para hindi mabigay sa tao. Imposible po yon. Kasi wala pong ganyang ugali ang ating Pangulo. Di ba nga, nagre-reklamo pa yung iba dyan kasi puro daw ayuda si PBBM, bigay ng ayuda. Di ba? Tapos ngayon, papalabasin mo, pinigilan. Yun. So, pangalawa, para sa akin, hindi mo lang talaga binigay. Kasi binudol mo yung taong bayan. Binudol mo, Alan Peter Cayetano, ang mga Pilipino. Ewan ko lang yung pambubudol mo na 10,000, baka doon nagkakuha ng idea si Marcoleta. Baka ginaya ka lang niya. Baka inspired siya sa pambubudol mo. I mean, panlilinlang mo sa taong bayan. Baka. Baka nga. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 3... Take note yung 10,000, ngayon niya lang talaga, ngayon niya lang sinabi sa publiko. Nakasalanan daw talaga ni PBBM kasi ayaw ni PBBM na iparelease ito sa taong bayan. Diba? Basta may masisi lang talaga na walang resibo. Walang malinaw na resibo. Kasalanan ng Pangulong. Galing. Ang galing mo talagang hayop ka. 100, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. Ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Diba? So 2023, 2024, 2025, ngayon pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. May ghost pa. So yung ghost, ibig sabihin, 100% ninakaw. Katulad nito, may nag-comment. Basahin natin to si Judith Faye Trans. Screenshot yung pangalan yayariin natin yan mamaya. Sabi niya, uplok. Saan ang 20 bigas? Bangag mo uplok. Wala na. Maraming nakabili ng tig 20 na bigas. May nabibigyan pa ng libre na bigas pero ikaw, hindi mo deserve mabigyan ng libreng bigas o tig 20 na bigas kasi dapat ang kinakain mo tae lang. Dapat tae yung kinakain mo. Ang mga tig 20 na bigas, para lang yan sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung didiis ka, putang ina mo ka, palamunin pa kita ng balay. Diba? Hindi mo deserve na kumain ng bigas. Mamatay ka. Samahan mo si Kibuloy sa kulungan. Diba?
Para may, ang tawag nito, maparausan naman. Kaya kasi pag namatay ka, oy, mapupunta ka sa kaharian ni Kibuloy. Ang inadamay na naman si Kibuloy, ha. Oh. Ang ina, maghanap ka ng bigas, pakainin kita ng bato, pukin ang ina mo ka. Gago. Oh, buhay ka pa, Judith Pay, trans, putang ina mo ka. Mamaya pupuntahan kita sa bahay, papakainin kita ng buhangin. Gago. Bobo ka. Ngayon na galit na kayong lahat. At ngayon na malapit na magsona. At syempre, pataas ang presyo dahil mismanaged din po. May crisis talaga, pero mismanaged din yung ekonomiya natin. Mismanaged din po kasi yung ating priorities. Ang priorities, paano kunin ang Senate President? Ang priority, paano mag-impeachment? Hindi priority yung crisis sa nangyari sa Middle East at yung presyo ng gasolina at diesel. Di ba? So bakit ko po ito sinasabi? Kasi katukin natin ang DBM. Kamusta ang release ng budget para sa mga proyekto? Kasi kung hindi nare-release yung pera, hindi umiikot sa ating bayan ang pera sa ating ekonomiya. So ang government spending ay napaka-importante. Tapos a-announce ka ng ayuda, which is maganda, pero nanakaw na yung malaking halaga and then mangungutang ka ng malaki, magbebenta ka ng gold, magbebenta ka ng mga property ng gobyerno kung kailan baksak yung presyo, tapos kung kailan mataas, wala na sa'yo. So, yun. Nagdadalda lang po siya para sirain po, no, yung ating Pangulo. Para manisi lang po. Sa madaling salita, hindi po siya, believe sa ating Pangulo. Kasi, ang Pangulo natin ay masipag. So, imbis na ang talakayin niya po dito, is yung mga ginawang kabutihan ng Pangulo sa ating bansa, yung ginawang trabaho, yung kasipagan po ng Pangulo, hindi niya po iyon ipinopromote sa kanya mga videos, no? Pagkos, puro po paninisi, no? Yung ipinapamukha niya sa inyo. Ganun po yun, mga pre. Wala po kayong makikitang kabutihan dito sa pagmumukan to. Tanggalin natin. Hayop na yan. So, kayo po, no? Ano po yung inyong reaction doon? Ano po yung inyong komento, no? Pa-comment naman para mabasa po natin yan. Pero ito po, no? Gusto ko lang Gusto ko lang balikan, no? Ipakita sa inyo kung saan po unang si Mima Alicia, no? Kumbaga, kasi, yun nga, sabi kanina ni Banat Bay, tinawag po na pokpok si Mima Alicia, mga pre. So, alam nyo, sa totoo lang, yan si Mima, mga pre, na-stress lang talaga yan. 'Di ba? Na-stress, nagsusumbong yan sa amin dati na yun nga namumroblema daw siya at dati nga muntik pang magpakamatayan, mga pre, no? Oo, buti nandyan sila Boss Mike at yung grupo, mga pre. Pinapayuhan po yan si Mima. At ito po yung dahilan, isa sa dahilan sa ikina-stress niya kasi nga siya binugbog ng boyfriend niya, yung ex niya ba? 'Di ba nga kinontent ko to dati, mga pre? Yung kanyang ex na nambugbog sa kanya. So, ito po yun, mga pre. Isa po yun sa dahilan kung bakit po siya ay talagang nai-stress. 'Di ba? Panoorin po natin to, mga pre. Shoutout po sa inyo sa mga silent viewers natin dyan. Ayun lang, no? Kasi, yung sa physical kasi, guys, masugatan pa na ako gagaling siya. Pero yung emotion ko, wala nang mga gamot ko, guys. Ayoko na. Hindi ako pwedeng mag-isa. Pero mas pinili ko dito sa Manila kasi dito ako may peace of mind. Gusto ko makasama yung magulang ko pero ayoko umuwi sa amin kasi mas nasasaktan ako pag nandun ako sa mga problema, mga trauma na naranasan ko. Orlen Tan Amor, shoutout po, ha.
nagpapasalamat ako kay Sir Mike, kay Ballpoint, kay Takero, sa lahat ng mga kaibigan ko na pinapalakas yung loob ko. Dito nga po sa personal problem ko. Alam niyo, sa totoo lang, yung nangyaring masama sa akin na kung saan nagkaroon ako ng sandamakmak na pasa. Na-trauma ako sa pag-ibig. Dati na talaga Kasi yung mabalikan lang po natin, yung boyfriend niya, sinaktan siya, pinirahan siya, pati yung nanay ng boyfriend, yung magulang po, ay nakapangutang po sa kanya ng mahigit 300,000 plus inutangan. So, sa madaling salita, siya po ay pinirahan. Doon po nagsimula yung stress niya. Ikaw na nga inutangan, ikaw pa yung mabubugbog, di ba? wala akong pinapayuhan na wag yan. Renzo Bibik, shoutout po from Mindanao. Mhm. Kasi tinry niya na i-hack yung account ko. Si Takero ang umayos noon. Tinulungan ako ni Boss Mike. Alam niyo, matagal na sana akong wala dito sa YouTube. Gumawa na naman sana ako ulit ng panibagong account. Dahil sa kagagawan ng putangan ng ex ko na yan. Si Takero ang Sagutin lang natin to, may nag-comment dito. Sabi niya, BBM magnanakaw, kakampi ka pa sa magnanakaw, binigyan ka ba ng maleta boy? Sana yung kargador, 18 kargador. Wala na. Iniwan na. Ni Mike Defensor. Akala ko ba nasa katotohanan sila? Nasa na? Wala na. Kasi sila ang tunay na bayaran. Ako marami akong maleta dito pero hindi pera yung laman. Puro diamond. Ang ina, mga hampas lupa pala kayo eh. Buti pa ako, puro diamond yung laman. Pukin ang ina nyo. Asa na yung maleta? Yung 18 kargador. Wala na. 300,000 lang nakubra nila eh. 350,000 lang. Tapos, ang nangyari, dahil kapit sila sa patalim, nagtatago ngayon. Kasi tad sila ng kaso. Ngayon, kung nasa katotohanan ka, wala kang tinatago na katarantaduhan o kasinungalingan, bakit hindi mo harapin yung kaso mo? Diba? Kaya basta DDS, tandaan po natin, pangit, hampas lupa, mga patay gutom, mga manyakis, mga adik. Tingnan nyo yung nanaksak ng rider? DDS yun! Pangit ka na nga, magnanakaw ka pa, di ba? Karnaper ka pa, lahat na nasa iyo, pangit ka na, supot ka pa. Hindi ka pa naliligo. Di ba? Nako po. Tuloy po natin to mga pre. Nasingit ko lang naman. Kasi, mukhang ang sarap pag-usapan pag 18 kargador. Diba? Nagtatago na po sila Si Baligod, nasan? Si Atty. Balinghoy, nasan? Nagtatago rin siguro. Ay, nako. ayos ng account ko. Pero kahit ginawa niya sa akin yun, pinatawad ko pa din yung lalaking yun. Pumunta pa kami ng Palawan. Lahat sagot ko. Kasi Grabe, no? Pumunta pa ng Palawan, lahat sagot ni Mima Alicia, mga pre. Ayahay, no? Nagjowa lang ng vlogger para, hut-hutan. doon ako magmahal eh. Hindi ako yung nagsasabi na yung parang anuin ko siya na gusto mo naman yan kasi kayo gusto gumala. Ang gusto ko lang mangyari maging masaya kami sa aming anniversary pero matagal niya na po sa akin ginagawa. Grabe, no? Yung ang hangad mo lang naman ay magkaroon ng masayang
partner, yung banding ba? Pero mapupunta pala sa ano, sa masilimuot na pangyayari. Kahit ako hindi ko ma-imagine yun na ganun talaga yung mangyayari mga pre. Gawa yung hinahawakan niya ako dito. Binabalibag niya ako. Sobrang napaka-traumatizing yung ginawa niya sa YouTube account ko. Pinatawad ko siya. Nakipagbalikan pa din ako. Kahit ganun yung ginagawa sa akin. Kasi nung nasa China po kami ni Mima, tinawagan niya yung boyfriend niya, okay pa sila noon. Pinakita pa nga sa akin, no? Na yun, naglalakad kami sa labas. May binili kami. Pinakita pa nga sa akin na ito yung ano, boyfriend ko. Eh, hindi ko alam, salbahe palang animal. Sinasabihan akong pok-pok. Sinasabihan akong So, dyan nakita ni Banat Bay, yung binibintang sa'yo. bayaran. Sinasabihan niya akong mamatay ka na. Alam niyo guys, may anesthesia. Itong gamot na iniinom ko. Yan, yung Rebutril, Escitalopram, tapos yung mga medical ko. Kasi ito mga pre, ito yung patunay na si Mima po ay binugbog, ano. Pakita ko yung ano. Ito, ayan, may mga pasa. Ayan, Yan, tignan nyo. Bakit Pero alam nyo, si Mima, kahit binubugbog po yan, kahit may mga nangyayari po sa kanyang kakaiba, hindi po nagkukwento yan sa amin. Sinusulo niya po yung ano, yung problema niya. Pag pinilit na lang ni Sir Mike, pag nahalata na ni Sir Mike, kukulitin ni Sir Mike yan. Minsan, nadudula si Mima. Pero tingnan nyo po, grabing ano to. Nag-boyfriend ka lang para bugbugin, tatang ina, hindi ka tanggap-tanggap to. sa paa? Madami magtatanong. Di ba? Alala, ayan, no? Alam nyo, kahit hindi ko kapatid si Mima, mga pre, parang bilang kaibigan ba, masakit tingnan, no? Paano pa kaya kung ito'y malapit na kamag-anak mo, di ba? Baka lalo kang manggigil. Yan, tignan nyo. Bakit sa paa? Madami magtatanong. Kasi hinihilan niya po yung buhok ko. Tapos alam Ito pa yung kasunod. Mga kasunod na, ito. Tignan nyo. Ano ba? Yan, sobrang dami. Sobrang dami. Yan ba yung sa kamay ko? Yan ba yung pinakamalaking sugat ko? Tapos gumawa naman kami ng kasunduan. Hindi ko na lang po ipapakita. Pero meron pong perma yan ng ano, ng lalaking yun. Ang akala ko. So, yun mga pre, ano, wala na, nangyari na. Pero para sa akin mga pre, sana, kasi kinasuhan ni Mima Alicia yun, yung lalaking yun, na nambugbog sa kanya. Pero, sana, no, ewan ko kung may paraan pa ba para mapanagot yun. Lawyer na lang po ni Mima yung makakasagot niyan, no? Pero, kung ako po yung tatanungin talaga, dapat matuloy pa rin yung kaso kasi, ano sinaktan siya binugbog siya Di ba? So, dapat matuloy pa rin yung kaso, mga pre. Kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Paki-comment naman para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon. Ayan. Para ano po, no? At yun na nga, no? Sa mga bagong pasok dito sa ating live ngayon, maraming salamat po. At sa mga magti-team replay po ng ating live, maraming salamat din po. Ayan, hindi ko na po papahabain pa yung ating live dito. Abangan nyo na lang po yung may mga upload po ako mga pre, no? Abangan nyo po. May mga pasabog po tayo dyan sa upload natin. So, yun. Ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Ikaw, DDS ka! Saan ba yung camera? Dito! DDS ka! Sabihin mo naman. Si tatay malapit nang umuwi. Sabihin mo naman, maging proud ka naman. Kasi yun yung sigaw niyo dati, di ba? Sabihin nyo, tatay namin malapit nang umuwi. Gusto naming umasa kayo ng umasa.
Ha? Kung nandyan ka, DDS ka, nagko-comment ka. Oh, para kay Digong, ito. Oh, yan. Naluko kayo ng ng kapwa nyo DDS na, yes, nakauwi na si Tatay Digong. Yay, palakpakan. Asan? Asan yung kaluluwa? Nakauwi na daw si tatay nila. Alam mo, huwag kayong magpapa-fake news. Uto-uto talaga kayo. Si Digong hindi po makakauwi dahil siya po ay may kaso sa International Criminal Court at kasalukuyan po siya nakakulong doon. Kaya sa mga vlogger ni Digong na mga Duterte na nagsasabi na nakauwi na daw, malapit na daw umuwi yung tatay nila, makakauwi na daw yung tatay nila, bay, mas magaling pa kayo sa ICC. Diba? Tangina. Anyway, yun lang at kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi po. Ayan na, hindi ko na po kayo maisa-isa dyan sa mga nagko-comment, sa mga magre-replay po ng ating video. Naku, maraming salamat po. Abangan nyo po, no? Yung mga updates po. Kung sino po talaga ang may kasalanan sa pagpatay kay Mima Alicia. So, abangan po natin. PNP, yan po yung dyan. Yun po yung nangunguna po ngayon sa pag-imbestiga sa kaso po, sa pagpaslang po kay Mima Alicia. So, abang-abang lang po tayo sa updates mga pre. So, ayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi po.